na siya ay ipauwi na sa Pilipinas sa patuloy nilang pagdarasal para sa kanyang kalusugan at sa patuloy nila na pakikipaglaban sa administrasyon ni Pangulong Marcos sa ginawa nila na extraordinary rendition kay Pangulong Duterte at syempre sa pagkontra sa ICC dahil dito sa kaso na wala namang ebidensya. Doing things or committed crimes against property in the city. Sikat na sikat to. Nako. Tayo kayo ng konti, baka maduraan kayo. Dura-duraga. O yung may statements si Vice President and she said na based on rumors or gossip yung detention po ni former President Duterte sa The Hague. So, may basihan po ba yung ganitong comment from the Vice President? Ang comment niya based on rumors and ang ginamit niya actually yung word ay nakakulong siya dahil sa Marites. Nakakulong dahil. Well, yung statement ni VP ay base sa Marites. Ang kaso doon sa ICC ay ayon sa ebidensya. Ang Siguro tanong. doon tayo Wait lang. Ano yung kaso ni Tatay Digong na sinasabing ayon sa ebidensya? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Peke naman pala yung nanay. Sino nagsabi? Fake na nanay ni Paolo. Nag-post. Sino kaya itong nag-post na ito? Ito ho, balita. Hindi tayo gawa-gawa, kwento lang. Mahirap gumawa ng kwento at tayo ay isang reaksyonista. Pero, itong mga pahayag na ito, siguro may laman. Nagkakaroon ng laman dahil mayroong mga patunay. Yan ang sinasabi natin. Kailangan matalinghagang salita para maintindihan ng lahat. Full interview. Ni Bibi Sara. Ito na, magkakaalaman. At meron naman patutsada. Nako, binibigyan nyo na naman kulay. Kung ano yung sinabi ni Bibi Sara sa dahig, kinukulayan nyo na naman. Huwag ganon. Huwag kayong bida-bida, sabi ni Aling Dolores. Mamaya, merong isang spokes. Hilalanin nyo kung sinong spokes yun. At ito, kagandahan sa Maynila, lungsod ng Maynila, si Yorme ho ay nagsisimula na. Yung mga tulongges dyan, umalis na kayo dyan para hindi na kayo masakote. At wag kayong babalik dyan dahil hindi kayo tatantanan ni Yorme. Ayan alamin nyo kung ano yung bagay-bagay na nababalita ngayon. Simulan natin, fake yung nanay. Ng tipaklong nanay. Oo, pero nakalike ka na ba? Like muna at share. Subscribe ka na rin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, at i-bell all nyo para meron kang notification na tatanggap. At meron dyan join button kung gusto nyo sumama at sumali sa community. Eto na, simulan natin Pasok! Finally, yes. Sumagot na ang nanay ni Paulo Tantoco na si Nena Vargas Tantoco. Nilinaw ni Nena Tantoco na walang anumang kaugnayan si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng kanyang anak na negosyante na si Paulo Tantoco. Really? Pero base sa kanyang social media post na na-screenshot ng netizens na tila hindi ka panipaniwala na ito ay si Nena Tantoco na nanay ni Paulo Tantoco. Dahil lang daming wrong grammar. Ayun na. Dito pa lang, mapapagtanto. Baka naman text. Baka naman ginagawang text. Hindi naman kaya. Dito, Nena, dapat I'm. Vargas, mother of the deceased. Paulo. Ang dami nga, Nowhere. For us we know, did a lot of good. Okay. Ito ay siguro, marami kasing sumisilip at marami hong mata ngayon dahil siyempre, trending yung issue na ito So kung umamin siya, dapat, hindi lang sulat, pa-interview. Ganun lang yun. Kung gusto nyong malaman at ibigay ang pahayag nyo patungkol dito, salita kayo, media, sabi ni Aling Ledesma.
Ngayon, may makakita, makakapuna, no, na kung ikaw ay isang magaling at alam mo na yung lihitin mong nasa maayos na pamilya at lihitin mo na ikaw ay, oo, ano bang tawag doon? Parang professional, oo. Eh, eto, may mga nakapuna, merong mga gantong bagay. Excuse me, anak ka ng tipaklong, ayan na naman tayo, Kuya Goods. So, yun lang napuna. Kaya siguro, nagtataka sila, bakit professional ba ito? Ito ba yung totoong nanay? Baka naman hindi. Ayun ang mga katanungan. Ang post na siya tuloy pinaghihinalaan ngayon ng netizens Yan. na ang Nena Tantoco na ito ay isang troll. Mapagkakamalan mo bang isang edukada at mayamang tao ang post na ito? Kaya't suspetsya ng mga netizens, hindi galing ito sa totoong Nena Tantoco. Yun. Basahin natin ang kanyang naging post. Good evening, Billionario and Miss Aimee. I'm Nena Vargas Tantoco, mother of the deceased Paulo V. Tantoco. Our son died last March 9, Manila time, in LA, California, in the presence of his wife, Dina, who is the social secretary of the First Lady Miss Lisa Marcos. He died in the hotel room where he and his wife, was staying. He joined his wife in the trip to be with her. The First Lady was not involved in any way with our son's death. The partial autopsy report is open for you to see. Nowhere did it say our son died of overdose. It had cocaine effect. Actually, accident, mga kasama, tinignan ko rin yung profile. Medyo may mga katanungan. Bakit? Oo, parang 2,000 friends, tapos wala man lang at nakalock yung profile. Oo. Siguro, naka-private siya, pero hindi ganito dapat na kita mo, parang walang ka-event, walang memories, ha? Oo, sino kaya ito? Totoo kaya? Pero ganun pa man, wala tayong pakialam. Yan lang na may lumalabas na balita. So, hindi na natin sila dapat pagpa-ukulan ng panahon dahil, para, ayun nga. So, ito yung dapat nga pag-isipan kung totoo ba o hindi. Yung grammar, oo. Ang problema, madali kasi makakuha ng ng picture. So, siguro merong gumagawa at nagpapanggap. No, siyempre, ang problema, sa tansya ko lang komento ko lang ito. Iba ho ito siguro. Panigurado. Dahil iba yung grammar iba yung, merong mga spelling na Pero ganun pa man, siguro, bahala na sila. Kayo rin ang bahalang humusga kung totoo na ito ay yung nasasabing magulang o ito ay isang dummy account. and the heart disease. It's hard enough to lose a loved one, especially a son who, as far as we know, did a lot of good, loves the poor, always caring and loving to his parents. Yun. Wala tayong masamang tinapay doon kasi pahayag yun ng isang ina. So marami nagtanong, yung mga tao na nanonood, nakakasubaybay, tinatanong nila kung sino ba talaga itong nagsasalita na ito. Kung talagang siya, pwede naman pa-interview. Kasi walang kanalaman yan dyan. Oo, hindi natin papakialaman yan kasi trabaho yan, pinuntahan nila dyan yung ganun sana, di ba? Yun ay aksidente lang. Okay na yun. Kaso nga lang, merong, lumabas na balita dito kay Robin. Kaya, nabigyan lang natin ng konting reaction. Ito, full interview ito. So, 13 minutes. Ginamit talaga. Dito sabi, ginamit ng mga, poema, para patahimikin si PRRD. Naku, eto na. Dito na tayo magkakaroon ng matinding balitaktakan at reaction. Totoo, ginamit. Diba? Totoo. Unang-una pa lang, ayaw ni Tatay Digong. Ayaw! Dahil alam ni Tatay Digong na, tama na. Oo. Ayaw ni Tatay Digong doon makipag-tandem itong si BP Sara kay Bungit-ngit. Bakit? Alam niyo yung kalidad. Alam niyo yung karakas. Although, tinulungan niya,
para siyempre nakiusap at nakiusap din yung kapatid, tinulungan niya yung tatay. So yun. Alam niya yung Caracas. Oh, ayaw niya. Kaya sabi niya, wag. Bahala ka kung ayaw makinig. Yun nga, nagkaroon nga ng ganyan. Doon pa lang, nung nangangampanya pa lang, alam mo na yung kalampag at ingay ng pangalan ng BP Sara. Umugong. Ngayon, sumabay. Sumabay sa tugtugin itong si Bungit-ngit. Nanalo tuloy. Alam nyo, actually, sira talaga ang pangalan nila eh. Oo. Doon pa nga lang sa dilaw at pula, nangingibabaw noon ang dilaw. Isipin nyo, nung pinabagsak, kanyang tatay. Sandamakmak din ng milyong-milyong Pilipino ang nagmarcha sa EDSA. Kaya masasabing sira ang pangalan nila. Ngayon, lumabas ang kulay green. Take note. Lumabas ang kulay green, parang nagulanta ngayon ang Pilipino. Bakit? Bakit yan? Kahit ako napatanong, bakit nga naman? Bakit? Ayun, doon na nagsimula. Kung paano nagamit ang pangalan Duterte. Totoo naman. Kahit nung kay Tatay Digong pa lang, yung 2016, nung ugong-ugong pa lang na tatakbo, yung isang taga Mindanao, lumitaw ang pangalan ni Tatay Digong, nabuhayan ang loob ang mga Pilipino. Tapos ito na naman Pagtulong ni Tatay Digong dito sa mga sa tatay niya, 'di ba, tinulungan, ando na. Eto na dito nagsimula mga kaartehan nila. Bakit? Isa-isa na ngayon na lumalabas yung tunay na kulay. Binira ngayon, Una, si BP Sara, gustong manipulahin yung pondo ng alam niyo naman nabalita yun, di ba? Hindi pumayag. Umalis si BP Sara. Di ba? Tama. Umalis siya dahil ayaw niya yung Caracas anong pinsan. Nababalita na gustong sakupin kahit yung budget niya. Hindi siya pumayag, alis tayo. Eto na. Binira na naman siya, ginawa siya ng issue. Yung budget daw ng DepEd, yung budget daw ng yung confidential fund daw, ganito ganire, hanggang sa nagkampi-kampihan na ngayon. Dahil sa mga buwisit nila, pati si Tatay Digong na nanahimik, ayan na, nadamay na. Siguro, asar na asar sila dahil nangampanya sila si Tatay Digong sa Hong Kong, asar na asar sila dahil malakas sa Hong Kong ang mga Duterte at pumunta pa si Tatay Digong, nabanas ngayon itong mga ayun, pinadala sa dahig. Bad trip, di ba? 100 mahigit na araw, nandun si Tatay Digong. Eto ngayon, nasa dahig sila, kasama sila. Actually, tapos na ito Senator Robin, meron pang pahayag yung may bahay, ni Senator Robin. Kaya, utang na loob ni Senator Robin at ang kanyang asawa, si Ate Mariel, kay Tatay Digong, dahil si Tatay Digong ang nagbigay ng paglaya kay Senator Robin. Kaya, utang na loob niya. Hindi kagaya ng isa, tinulungan na kayo. Tinulungan pa yung anak nyo. Tinulungan pa yung tatay. Walang utang na loob. Ganto pa ay gaganti, sabi ni Aling Lorin. Pasok mo, BP Sara. Tigilan yung pananawagan natin na injustice na ginawa sa kanya dahil dapat makita ng buong mundo kung ano yung collusion na ginagawa ng ICC at ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Nagpapagamit ang ICC sa administrasyon ni Marcos at si Marcos naman ginagamit niya ang ICC para malayo, makulong, o mawala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa. Kasi kung maalala ninyo, bago siya dinala dito sa dahig ay si dating Pangulong Duterte ang foremost staunch critic ng administrasyon ni Marcos. Diba? Diba? Kaya nagalit itong si Bungit-ngit. Pinadala si Tatay Digong. Pero hindi naisip yung naitulong ni Tatay Digong sa kanila. Hindi na nga nakatulong. Yung pa ginawa, nakaperwisyo pa. Na sabi ng ni spokesperson na Attorney Claire Castro na sa inyo daw nanggagaling yung fake news.
tungkol doon sa kay Tantoco, Paulo Tantoco. Ano pong ano niyo doon, comment niyo doon sa mga lumabas na balita po sa US? Hindi po sa akin galing yung autopsy report, no? Galing po yun sa Los Angeles County na autopsy report at nakalagay talaga doon na drug overdose o cocaine, effects of cocaine ang kanyang rason sa pagkamatay. At bago yan, meron ding lumabas na ano ba tawag nito? Report. May lumabas na report na galing din sa local government unit ng Los Angeles yung pag-imbestiga sa pagkamatay ni Mr. Tantoco. Opo. Yung nga pong lumalabas ngayon, parang ang nangyayari, parang sa inyo daw po yata lumabas yung gano'n na parang pinalalabas siya na fake news, ano? Kaya yung inilabas ninyo, kaya ngayon, sabi nila yung mga lumabas na report is tampered daw yon, inedit daw po yun. At meron silang pinapakita ngayon na yung kopya na yun daw yung totoong report. Sandali sir kasi kailangan mo ako bigyan ng context. Totoong report ng autopsy, sir. Yeah. Mabibili po, pwede pong mag-request ang lahat ng tao sa Los Angeles County ng copy ng autopsy report. At pwede pong ma-check ng lahat kung totoo o hindi yung sinasabi ko base sa official copy. Yeah. Huwag na natin basihan yung kopya na hawak ko. Kumuha na lang tayo ng bagong kopya doon sa Los Angeles. Yun. Okay. Message po ninyo sa mga kababayan natin nandito at saka sa iba't ibang panig na mundo na nanonood dito sa live streaming. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kanilang patuloy na pananawagan na siya ay ipauwi na sa Pilipinas, sa patuloy nilang pagdarasal para sa kanyang kalusugan at sa patuloy nila na pakikipaglaban sa administrasyon ni Pangulong Marcos sa ginawa nila na extraordinary rendition kay Pangulong Duterte at syempre sa pagkontra sa ICC dahil dito sa kaso na wala namang ebidensya. Marami pong salamat. Ma'am, pwede ka habol? Okay. Sige, si Anton sa Isimenay. Thank you, ma'am. Magandang tanghali po. Sorry sa... Ma'am, sinasagawa ngayon ang Free Rally Duterte dito sa The Hague, then Metro Manila and Davao City. Bakit hindi dapat tumigil ang Pilipino sa panawagan na dapat palayain si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Oo. Una-una nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan na nandito ngayon sa The Hague. Marami ang nagbiyahe at marami ang wala pang tulog. At lahat ay gumastos sa sarili nilang pera para ipakita ang suporta nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit hindi natin tigilan yung pananawagan natin na injustice na ginawa sa kanya? Dahil dapat makita ng buong mundo kung ano yung collusion na ginagawa ng ICC at ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Nagpapagamit ang ICC sa administrasyon ni Marcos at si Marcos naman ginagamit niya ang ICC para malayo, makulong, o mawala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa. Kasi kung maalala ninyo, bago siya dinala dito sa The Hague ay si dating Pangulong Duterte ang foremost staunch critic ng administrasyon ni Marcos. At para sa kanila, ayaw nila ng merong opposition o ayaw nila na merong kumukontra sa kanila. At hindi nila naiintindihan na ang essence ng demokrasya ay ang pag-alaw o pagtugot sa pagpayag na merong oposisyon o na nasasabi ng ating mga kababayan kung ano yung mga mali sa tingin nila na ginagawa ng administrasyon. Alam nyo, kahit anong gawin yan, mamigay pa ng ayuda yung mga yan, lalo-lalo na yung nasa, si Bungit-ngit o yung pinsan niya,
kahit ano pang gawin nila, mamigay sila ng sandamakmak na ayuda, hindi na talaga. Oo, maniniwala ang mga Pilipino. Number 1, isipin nyo, number 1 pa lang, nangutang. Ito lang isipin natin kababayan na nangutang, walang proyekto. Ngayon, sandamakmak na baha ang nangyayari, ilabas nyo yung 5,500 flood control. Sige nga, isa-isahin nyo sa Metro Manila kung nasaan yun. Ngayon, ipagmalaki nyo ngayon. Dahil puro baha ngayon sa Maynila. Di ba? Ayun ang sinisisi. Dolomite pa nga sinisisi. Ito, ibalik natin yung tanong doon. Sa nagsasabi na yung Dolomite Beach daw ang may dahilan kaya nagbaha sa Metro Manila. Sinagot na yan ng mga commentator. Sinagot na yan ng mga nagko-comment sa atin. 1980s, 1970s pa rin, 1970s pa raw, may baha na. Panahon pa raw noong mga dating Pangulo may baha na. Ngayon, sisisi nyo kay Duterte, sisisi nyo sa mga Duterte. Wow! Woo! Talaga na, makahirit lang kayo. Kala nyo, mapapaniwala nyo ang Pilipino. Kaya ka naman pala balat ang balat. Ikaw, yung taga Bicol. Siniba ka pala ni Tatay Digong noon. Dahil biyahe rito, biyahe doon ang pinagagawa mo, sabi sa video. Mantakin mo, pinagbigyan ka na. Sinabihan ka pa, hindi kita tinatanggal, pero hindi pwede yung ginagawa mo. Ngayon, ito, bumabakbak ka ngayon. Bakit saan? Paghihiganti ba yan? Sabi ni Aling Ledesma. Tigil, 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 tigil. Hindi kayo uusod. Ang isipin ng taong bayan, kung sino ang nagbigay ng magandang panunungkulan sa Pilipinas, doon tayo. Isa-isahin natin. Ibalik natin lahat na naging Pangulo. Sa pinaka-the best nyo ng Pangulo, sino ang masasabi yung pinaka-the best para sa inyo? Comment tayo dyan. Andyan lang yung comment section. Type nyo dyan kung sino sa lahat na naging Pangulo ang nagbigay ng sigla sa Pilipinas. Ako, sasabihin ko totoo, prangkahan tayo, Duterte lang. Yung iba na sinasabi, magaling Pangulo namin, Diyos mio Marimar. Kung magaling Pangulo nyo, hindi sana naghumantong sa ganito na. Di sana katulad na tayo ng Singapore. Panahon ni Singapore, kaninang panahon yan? Panahon yan ng tatay mo, di ba? Panahon yan ni tatay ni Bungit-ngit. Kung magaling siya, di sana parehas na sa akin ng Singapore at Korea. Kaso wala. Hindi magaling. Ito nga, sinisimulan kulang yung 6 na taon kung tuloy-tuloy sana, di parang Singapore na tayo, di ba? Yung ginawa ni Tatay Digong, hindi matutumbasan yun. Nagkasabay po yung pandemic at panunungkulan Kung walang pandemic, baka talagang doble o triple pa. Gawa na sana yung from LRT Baclaran Station hanggang doon sa New, gawa na sana, hindi na sana maghihirap sa traffic ang ating kababayan. Eto, may banat sila rito Ito yung isa pang magaling na leader Sana gawin ito ng mga karatig na lungsod. Dahil, sinimula na ni Yorme, hulihin yung mga durobo, at yung mga holdapper, at yung mga, mga tulunggis na nagdura-duragang, Buti sa inyo, Anyway, good morning. Thank you for your time. And I always like to, lagi kong binibigyan ng diin at pasasalamat ang ating mga friends in the media helping us informing the general public, Salamat, the people Yorme. of Manila on the effort, continuous effort to keep the peace and order situation in the city. Kahit bagyo, kahit gabi, kahit araw, through the leadership of General Torre, the Chief PNP, and the leadership of our District Director, General Arnie Abad, and the men and women uniformed personnel of the City of Manila, the headquarters, SMART, and the respective station commanders. Today is a new day again.
for the city. I have here also the Vice Mayor, Vice Mayor Chi Atienza, and Colonel Destura, Chief of Staff of General Abad. And welcome to our regular meeting of, in our own little way, our own little effort to really put things in right order or perspective with regard to unnecessary or what we call Organization. criminal Yan. activities in the city of Manila. Today we're presenting you the following suspects Yan! under warrant, and the most famous, Nako. the group doing things or committed crimes against property in the city. Sikat na sikat to. Nako. Tayo kayo ng konti, baka maduraan kayo. Duraduragang. Maya-maya. Here, Kurt Russell Del Rosario. Bakit? Bakit kaya pag nahuhuli, nagtatakip ng muka? Oo. Bakit pag nambibiktima, walang katakip-takip ang muka? Ngayon nahihiya kaya kayo? Nahihiya kayo? Ha? Diyos mio, Marimar. Tama lang yung ginagawa ng Yorme. Ubusin mo, Yorme, ang nakapalibot dyan. Oo, hindi lang yan, marami pa dyang iba. Yung mga mahilig kumalikot ng mga motor, kahit hindi sa kanila, yan, yung mga nangaharang. Oo. Sa panunungkulan ni Yorme, dahil ngayon may gobyerno na rin ng Maynila, bumalik na yung gobyerno ng Maynila, sabi nga sa slogan, Manila, great again. Sarap. Woo! Ilang taon din inayos na ni Yorme, binalahura pa. Kita nyo nga yung nakita natin video. Meron pa nga doon yung pinaka-fame, mga historical park. O park ba yun? Yung circle Mantakin nyo nilagyan ng second floor, barangay ba yun? Naknantipaklong naman. Saan kaya yun? O kung nakakaalam, pa-comment na lang. At doon sa mga sidewalk barangay hall, unbelievable, only in the Manila. Ngayon, nasa kote kayo ni Yorme. Wala kayong magagawa. Yes. Russell, top 4, district level. Statutory rape. Pandakan Police Station number 10. Si Russell. Ayan. Si Russell ay may arrest warrant with criminal case number R-MNL-25-04220-22-CR issued by Honorable P. Maria Barrias, H, Presiding Judge, Family Court, Branch 6, Manila, dated June 25. No bail recommended. Aguy. Hirap kasi. Alam mo, dito sa mga tao na to, hindi nag-iisip Ayaw lumaban ng patas. Yung iba nga kahit pilay, nagtatrabaho. Kahit lumpo, nagtatrabaho. Kayo, gusto nyo easy money. Wow. Eto. Dito kayo magkakaroon ng reaction. Bibigay ko lang sa inyo. Kasi sila ho ay, kaka-press ko lang merong tanong yung isang reporter. Ito ang kanyang kasagutan. Kayo na bahalang humusga kung ano iyon. Tama ba? Ipasok natin to. Play. On my part po, yung may statements si Vice President Sara Duterte over the weekend. Nawala. Play natin. Nawala. Kaya nangyari? Wait lang Tignan natin nawala na. Baka naputol. Bakit kaya? Ulitin natin. Ayun. Good afternoon po. Tignan natin kung... On my part po, yung may statements si Vice President Sara and
she said na Ayan na, ayan na. based on rumors or gossip, yung detention po ni former President Duterte sa The Hague. So, may basihan po ba yung ganitong comment from the Vice President? Ang comment niya based on rumors and Ang ginamit niya actually yung word ay nakakulong siya dahil sa Marites. Ganun yung pagkasabi nakakulong po niya. dahil. Well, yung statement ni VP ay base sa Marites. Ang kaso doon sa ICC ay ayon sa ebidensya. Ang Siguro tanong, doon tayo wait lang. Um, Ano yung kaso ni Tatay Digong na sinasabing ayon sa ebidensya? Yung 30,000 na witness? Oo. Wala pang ang kaso. No? Sabi ng mga nakararami at sabi ng magaling na abogado, wala pang kaso si Tatay Digong. At saka, ang kine-question nga ngayon dun wala naman jurisdiction yung ICC sa Pilipinas Bakit nagkaganon? Yun lang ang katanungan at nagtatanong din kami kasi kami ay isang mamamayan lang din ng Pilipinas na may karapatan din magtanong. Kayo ho ba, mga kasama, ano sa palagay nyo? Tuloy natin. kung ano yung pinagbabasihan ng mga reklamo, hindi ito galing sa anumang chismis. Ito ay galing sa mga ebidensya at mga testimonies ng mga witnesses. Nasaan nga po yung mga witness? Ang tanong namin Follow-up ito tanong pa rin. Bakit hindi nyo nilabas yung 30,000 na witness? Di ba sabi nung isang Padre Damaso, merong silang 30,000 na witnesses na handang magpatunay at magtestimony. Wala namang makita na 30,000. Kundi, 4 na piraso, hindi pa namin kilala at hindi nyo pa rin pinapakilala. Tama ba, mga kasama? She also said that ICC should let go of this case. Bitawan Dapat na. lang. That's what she said. Dapat lang Kasi bitawan. Dapat mga Pilipino lang daw po ang nagde-decide tungkol sa kaso ni former President Duterte. Totoo naman sino ba nagmamanipula? Kita nyo naman yung isang hindi kagandahan ng ilong at yung ngipin na hiwa-hiwalay. Siya lang may laging tagapagsalita. Kilala nyo ba yun? Kung kilala nyo lagay nyo sa comment section. At yan kung umabot ka sa video natin ito, napakilagay share ng video. Hanggang sa muli, bye-bye!